Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Gabriel. Nakarating na kami sa dining table. Umupo ako habang may dala siyang pagkain. Aaminin ko, ang cute niya talaga sa shorts na iyon. Inihain niya sa akin ang pasta at ibinigay ang plato sa akin, tumingin ako sa kanya. "You can eat with me," sinabi ko. "I don't wish to," nakangiting sabi niya. "Come on, stop all your nonsense. At samahan mo akong kumain," malakas kong sabi. "Sofia, in 1 second you sit with me to eat," mahinahon kong sabi. Napabuntong hininga siya. "Fine, Mr. Mafia." Lumapit siya, dala ang plato niya at umupo. "Mr. Mafia talaga?" tanong ko. "Oo, bagay sa'yo. Now let me have my food. Ako ay nagugutom," sabi niya. "Fine," napabuntong hininga ako. Tahimik kaming kumakain ng pagkain namin. At medyo hindi komportable. Pero pareho kaming abala sa pagpuno ng aming mga tiyan. Pagkatapos kong kumain ay kinuha ko ang plato ko at naghugas. Sa kabilang banda, si Sofia. "Good night, Sofia." "Night, Gabriel." At umalis na siya, jerk. Naghugas ako ng plato at dumiretso sa kwarto ko. Humiga ako sa kama ko pero hindi ako nakatulog. Kaya nagpasya akong gumala ng kaunti sa bahay. Baka makahanap ako ng movie at manood. Nagsimula na akong maglakad at maya-maya ay nakatayo na ako sa labas ng kwarto ni Gabriel. Nagdadalawang isip ako kung papasok ba ako at tingnan kung gising siya. "No, Sofia, hindi ka makakapasok. Siya ay isang jerk. At ang iyong boss din." Pero napatigil ako sa boses ni jerk. "Sofia, alam kong nandyan ka, come in." Pumasok ako. Nakaupo siya sa kanyang kama at may hawak na laptop. "At huwag kalimutang walang shirt. Gosh, ang hot niya. Don't checking me out." Ngumisi siya. "Oh please, dream on," sabi ko. "Oh really? So anong ginagawa mo?" "I was sleepless. Kaya naisipan kong manood ng movie at maghanap ng mga CD, nag-roaming ako." "Oh okay. Well, I am not sleeping either. Why don't we watch some series or something?" Tanong niya na ikinagulat ko. "Are you bipolar?" I asked, utterly amused. "Are you crazy?" Alam mong masasagot ko. "I asked you to watch a series with me and you asked me am I bipolar? You are definitely crazy," panunuya niya. "Tinanong kita kasi minsan hindi ka masyadong mabait sa akin. That's why." "Fine, now are you watching with me?" Inis na tanong niya sa akin. "Sige, pero doon sa kama mo." Tanong ko. Ito ay magiging kakaiba, tama? Niya, may problema ka ba? "Oh Sofia, you won't be able to control yourself." Tumawa siya. Dumausdas ako sa kama niya at umupo sa tabi niya. "What are we watching?" tanong ko. "Friends," tanong niya. "Always," masayang sabi ko. "Perfect." Hindi ko alam kung hanggang ilang oras kami nanunood. At hindi ko rin alam kung kailan kami nakatulog. Sa kabilang banda, si Gabriel. "God, sino ang natutulog sa tabi ko? Fuck, it's Sofia." Naalala ko nanunood kami ng series kagabi. Hindi ko alam kung kailan ko itinabi ang laptop ko at natulog. Tumingin ako sa kanya, mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Medyo gusto ko ang ideyang ito. Nakangiti akong tumingin sa kanya. Siguradong iba siya, laging pinaninindigan ang sarili. Nung hinahangaan ko na siya, nagising na siya. "Nasaan ako?" sabi niya sa groggy voice. Sa aking mga bisig, pabirong sabi ko. "Shut up, you jerk." Umupo siya. "Did you sleep well?" tanong ko. "Yes, I did. Pero paano ako natulog dito?" Just then Maya decides to. "Surprise!" sigaw ni Maya habang tumatagos sa kwarto ko. "Hey there, baby sis." I tried to make her ignore the fact na kasama ko si Sofia sa kama. Una, I am younger than you by just 5 minutes. We are technically twins, remember? Pangalawa, sino itong babaeng ito na malamang na nakasex mo kagabi? Kung one night stand, don't bother me telling her name, but if not, please, ipakilala mo siya. Sabay-sabay siyang nagsalita. Si Maya at ang kanyang mga dating gawi. Pareho kaming bumangon ni Sofia sa kama. Medyo nalilito siya at napahiya, masasabi ko. "Maya, she is not one night stand. She," and as usual pinutol ako ni Maya. "Oh my God, you finally have a girlfriend. I am so happy for you, Gab." Tumalon siya sa akin. "Maya, can you ever let me finish my sentence, ever?" Napabuntong hininga siya. "Fine, seryoso ka sa mukha mo." Napatawa naman si Sofia dito. Pinanliitan ko siya ng mata. "Maya, this is Sofia Alvarez, my chef, only chef. You get that?" "Oh sige, so you had sex with your chef?" "No, it's not like that. Actually kagabi kami ay nanunood ng series and I slept off here."
Sabi ni Sofia. O nagsasalita siya. Napangisi si Maya. Hindi ba kayo more friendly para sa isang boss at isang empleyado? Tanong ni Maya. Maya, kalimutan mo na. Bakit ka nandito? Inis na sabi ko. Alam kong sister ko siya pero nababaliw siya minsan. Gabriel, no need to be rude, okay? I am here because of a client meeting. If you don't want me here I can book a hotel, sabi ni Maya. I'm sorry but I will excuse myself. Lumabas ng kwarto si Sofia. She softened, I missed you Gab. But you are not my big brother. Niyakap niya ako. Nag-iwan ako ng tawa. I missed you too Maya. Nag-usap kami saglit tapos nag-freshen up ako. Bumaba na kami ni Maya para mag-almusal. Sa kabilang banda, si Sofia. Dumating ako sa kwarto ko, God, she is handful. Akala niya girlfriend ako ni Gabriel. Pero natuwa ako sa katotohanan na ang isang babae ay maaaring pagtawanan sa kanya, ako din. Pero kapatid niya siya. Thank God sinabihan siya ni Gabriel na chef lang ako, only chef. Medyo kakaiba ang tunog nito. But it's fine I guess. Inalis ko ang mga iniisip ko. Naligo ako, nagbihis at bumaba para magluto ng almusal. Nagpa siya akong gumawa ng French toast at scrambled egg. Habang ako ay tapos na, pumasok ang twins. Si Gabriel ay nakasuot ng blue blazer at white shirt na may blue pants. Ang gwapo niya. Nakasuot si Maya ng gray na pencil skirt at white shirt with little blue bow tie. Ang ganda niya talaga. I guess nasa jeans nila yon. Good morning Sofia. Nakangiting sabi ni Maya. Good morning Maya. I am sorry for embarrassing you in there earlier. That's okay. I will just come with the breakfast. Yeah, do you need some help? Tanong niya. No thanks, I got it. Agad akong dumating na may dalang almusal sa mesa. May pinagtatawanan sina Maya at Gabriel. First time kong masilayan si Gabriel na tumatawa ng buong puso. Nag-init ang mata ko sa eksena. Sofia, dapat umupo ka rin sa amin. Sabi ni Maya at kaya umupo na ako. Nagsimula na kaming kumuha ng pagkain. At pagkatapos ay sinabi ni Maya. Sofia, you are an amazing chef. Maraming salamat, napangiti ako. So nagtatrabaho ka lang para sa seryoso kung kapatid na ito o sa ibang lugar din? Napangiti ako. May diner din ako, so ako ang chef doon. That's great. Gabriel, great choice man. Ngumisi si Gabriel. Okay, I should get going. I have a meeting for which I came here, sabi ni Maya. Bye. Ingat ka, sabi ni Gabriel. Yes Gab. Binigyan niya ito ng halik sa pisngi. Bye Maya. We'll meet you tonight Sofia. At saka siya umalis. Ngayon kaming dalawa na lang. Binasag ni Gabriel ang katahimikan. I'm sorry sa nangyari kanina sa kwarto. Maya can be handful sometimes. Oh no, that's okay. I like her. Ang sweet niya. As you say so. I should get going now. Yeah, me too, sabi ko. Gusto mong sumabay? Tanong ni Gabriel. Come on. I know you go by bus. Wala kang sasakyan. Fine, kukunin ko lang ang purse ko. Sa kabilang banda, si Gabriel. Umuwi ako para makita si Maya at Sofia na naka-deck up. Napakaganda ni Sofia. Nakasuot siya ng dark pink short dress na may puting heels at iniwan niyang nakabukas ang brown niyang buhok. Hey, where you going? Tanong ko. We are hitting the club. Wanna join? Tanong ni Maya. Napaisip ako sandali. Sa totoo lang pagod na ako about men ogling at Sofia didn't sit well with me so I decided to go with them. Sure, give me 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minuto ay tumawid kami sa mga kalsada. Umupo si Maya sa harap habang si Sofia sa likod. So Maya, do you have a boyfriend? Tanong ni Sofia na ikinagulat ko. Bilang siya ay hindi lahat maingay. Nagtamal na yata sina Maya at Sofia. It's a little complicated, like I have started seeing a guy but we aren't official, but I am having fun, he is really amazing. Oh, and you don't think to update your brother with this? Putol ko. See, this is the reason I kept my dating life secret from you. Wait, what? Bakit kailangan mong mag-freak out? Tanong ni Maya. I am not freaking out. Sofia, you tell am I freaking out? Actually yes Gabriel, you are freaking out. Come on Sofia, ikaw din. Hagalpak ng tawa sina Maya at Sofia. Fine girls, enjoy. Itinagilid ko ang ulo ko. Nakarating na kami sa club, mahaba ang pila sa labas ng club. Since club ko yun, pumasok kami ng walang effort. The moment we were in, malakas na music, literal na nagdidikit ang mga taong sumasayaw, couples making out, someone throw up, bartender flirting was seen. Gabriel, will you be sweet enough to bring drinks for two beautiful girls na kasama mo? Napaka-sweet na tanong ni Maya. Pansinin ang sarcasm. My beautiful sister Maya, may mga tauhan akong magdadala ng drinks para sa atin. Fine then, tell your people you ass. You dirty mouth.
Sinabihan ko ang mga tauhan ko na magdala ng inumin at hindi nagtagal ay nakita kong lasing na lasing si Maya. Hindi gaanong uminom si Sofia. Medyo matino siya, and as I was treated so I just had a glass. Sumayaw si Maya pero tumanggi si Sofia. Kaya nagsimula na ako ng usapan. Not a party animal? Tanong ko. Not really. I never went to clubs when I was in school or college. I was very much into studies that time. So ito ba ang una mong experience sa club? Nagtatakang tanong ko. No, ilang beses na akong nagklubong kasama ang best friend ko. Best friend mo? Tanong ko kahit alam ko kung sino ang best friend niya. As if you don't know who it is. You did an investigation of me, remember? Tanong niya pabalik. You don't forget anything, don't you? Nahihiyang tanong ko. Never, Mr. Mafia. Not again, Sofia. Tumawa siya. Come on, let's dance. Inabot ko ang kamay ko sa kanya. Oh please, I can't really. Hey come, trust me magiging masaya ito. Oh sige, inilagay niya ang kanyang kamay sa akin. Nasa stage kami, sabay kaming sumasayaw ni Sofia. Nakahawak ang dalawang kamay ko sa bewang niya. At ipinatong niya ang mga kamay niya sa balikat ko. Mataman kaming nakatingin sa isa't isa. Parang pareho kaming gustong magsalita pero hindi namin magawa. Kaya nagpatuloy lang kami sa pagsasayaw sa mga himig. Pizza, bulalas ni Sofia. What? Gusto ko ng pizza ngayon, angal niya. Natawa ako, you are the weirdest girl I have ever met. I'm different, not weird, you jerk face. Sige, umalis muna tayo dito, sabi ko. Oo, dapat hanapin natin si Maya pero. Yeah, that girl, where is the hell is she? Nandoon siya sa sopa. Pagpunta namin doon, nakatulog na si Maya. Maya, sinubukan ko siyang gisingin. Baliw ka ba? Paano siya magigising? She passed out. Sigaw ni Sofia. Fine, sinubukan ko lang. How was the outcome? Failed. Binuhat ko si Maya. Nung mga bata ako lagi ko siyang binibigyan ng piggyback rides. At ngayon ay nasa labas na kami ng club. Inilagay ko si Maya sa backseat. Umupo si Sofia sa harap. Hindi naman ganoon kagabi sa labas pero pareho kaming wala sa mood na lumabas para kumain ng pizza kaya umorder na kami. Sa kabilang banda, si Gabriel. Sofia, tawag ko sa kanya. Nandito na ang pizza, hurry up. I am coming. Dumating siya na may dalang dalawang baso at isang bote ng red wine. Yay, pizza is here. Sumayaw siya. Sofia, nag-iwan ako ng tawa. What? I love pizza more than anything. Okay, sit down. Umupo kami sa sofa at kumuha ng isang pirasong pizza. Ito ay margarita, favorite ko at si Sofia din gaya ng sinabi niya. Ungol ni Sofia. Tumigil ka sa pag-ungol, sabi ko. Why, this is so freaking amazing. Fine. Pareho kaming hindi nagsayang ng oras sa pagkain ng pizza. Uminom kami ng 2 baso ng red wine. Kaya ngayon ay puno na kami. Thanks for this amazing meal, sabi ni Sofia. Most welcome, chef, napangiti ako. Dapat na tayong matulog ngayon. Oo, I have early morning meeting, sabi ko. Means you are gonna kill someone early morning, no, please. Sofia, stop. I have order coming from Italy tomorrow, meeting is for that. Oh, I'm sorry, sheepishly na sabi niya. Nandito kami ngayon sa labas ng kwarto ni Sofia. Good night, Gabriel. I had a great time. Napangiti siya. Good night, Sofia. Pero hindi siya gumagalaw o ako. Parang pareho kaming may gustong gawin pero medyo natakot kami. Tumalikod na siya para pumunta sa kwarto niya. Pero hinawakan ko ang kamay niya at napalingon sa akin. Hinawakan ko ang mukha niya at inilapat ang labi ko sa kanya. Noong una ay nabigla siya ngunit hindi nagtagal ay bumigay siya. Ito ay isang malambot na halik. Napakalambot ng labi niya. Pinulupot niya ang mga kamay niya sa leeg ko. Nang hindi na kami makahinga ay pinutol ko ang halik. Nagkatinginan kami sa mata ng isa't isa. Nagdikit ang aming noo. Humiwalay kami pagkatapos ng ilang segundo. Pumasok si Sofia sa kwarto niya. Pumasok ako sa kwarto ko nang maalala ang halik. Ibang klaseng halik iyon. Iyon ang pinakamagandang halik na naranasan ko. God, Sofia, anong ginagawa mo sakin? Sa kabilang banda, si Sofia. Holy crap, ano iyon? Naghalikan kami. Hinalikan ko si Gabriel. Hinalikan ako ni Gabriel. Oh my God, pero bakit ako nag-enjoy? Gusto ko siyang halikan ulit. Pero hindi ko kaya. Gosh, matutulog lang ako ngayon. Sa kabilang banda, si Gabriel. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinalikan ko siya. Ngayon ano, hindi niya ba ako kakausapin? Pero sa itsura ng mukha niya, natuwa siya. So everything cool between us. Alam ko na baka nag-overreact ako. Pero iba si Sofia, hindi siya ang iyong typical na blonde na bimbo. Maganda siya, matalino siya at inosente siya at dalisay. Sa pag-iisip na iyon ay nakatulog ako.
Maaga akong nagising kinaumagahan dahil may malaking order ako galing Italy. Hindi na ako nag-almusal dahil maaga pa. Sofia must not be awake. Bumaba na ako, at nagulat ako sa eksenang nasa harapan ko. Nagluluto si Sofia sa kusina, nakikinig ng musika, sa sarili niyang mundo. Sofia. Oh Gabriel, nandito ka pala. Pinatay niya ang musika. Bakit ang aga mong gising? Kasi akala ko may early morning meeting ka. So you will need breakfast. And to make it I am awake. You didn't need to do that. Oh come on, that's what I am here for, right? Tinitigan ko siya ng 1 minuto sa sobrang gulat. Well yes, I guess but. Sit down. May ginawa akong egg bagel para sa'yo. Yes chef. Dumating siya na may dalang bagel. At ilang prutas na hinihiwa sa mangkok. Umupo siya sa tabi. Tapos pinagsilbihan niya ako. Gaya ng dati, masarap talaga ang pagkain. Nagsimula na rin siyang kumain. How is it? Tanong niya. Really good. Napangiti siya. Tahimik kaming kumain pero nang aalis na ako ay napagdesisyonan kong dalhin ang topic ng kiss kagabi. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.